2 Timothy 1 verse 9, sabi po dito, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. So, ang good news po, tayo pong lahat ay mahal po tayo ng Panginoong Jesus. And through His love, tayo po ay Kanyang ni-save at tinawag to live a holy life. Sabi po sa 2 Timothy 1:9, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa ginawa po ng Panginoon, which is the cross of Calvary, sa ginawa po ni Jesus, in His own purpose and grace. Sa purpose po ni Jesus at sa grace niya, kaya po natin ma-achieve yung kabanalan at yung pagiging makadiyos po. So sabi po dito, this grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. So yung talaga what Jesus did in the cross, He died para po sa atin, in behalf ng ating pong mga kasalanan. So meaning po, ang godliness and holiness ay hindi po natin ma-achieve nang wala po ang Panginoong Jesus talaga. So hindi po siya good works itself, pero bunga siya ng ating pagkakakilala sa Panginoon or pananampalataya po sa Kanya. So to conclude this po, Hebrews 12:14, sabi po dito, Be holy, without holiness no one will see the Lord. Because of God's goodness and grace, His love to us po, binigay niya po si Jesus. Kaya tayo po ina-urge na be holy, because without holiness no one will see the Lord. So yun po pala ang truth, kasi po ang Diyos po ay holy po siya. Nakaupo po siya sa langit. Sabi po sa sa mga ngaral 12:14, lahat ng ating gawin hayag ulihi, mabuti, masama, yung pagsusulit po natin sa Panginoon. So I and we will going to face God one day individually once we die po, or once we mag-come si Jesus po. So it is not about knowing the scripture, but living in scripture. Ibig sabihin, hindi po pala patungkol sa may alam tayong Bible verse, pero mas maganda po ina-apply po natin yung verse.